consultation. Ano? Magsiset up lang tayo ng dalawang chair. Tapos? Or habang nag-iikot tayo talaga ang consultation. Oo, habang nag-iikot. Parang ano to, parang si Captain Lemuel. Pala yun pala to. Ayan o, agribusiness. Ang lechon, oh. Ginagawa na? Ayun na nakasalang. Kasama na. Ayun, may May papakway. pa-breakfast sila. Wow, my God. Gusto ko ng kape. Forest. Ang ganda, no? Itong magandang accommodation to, huwag niya sisirain. Ang alin? Ito, Campsite na lang. ano. Puno-puno. Ito yung maganda pang campsite. Sir. Maganda pala. So much po. Sir. Welcome. Maganda to, sir. Kaya yun sir, ang noon-unti ko na ano siya, mag-help siya dahil nature. At saka May bahay na pala eh. meron sir, yun ang accommodation ko. Ngayon, yung nakatira yung caretaker. Dating babuyan niya sir. Ay ngayon, nalugi nga ako ng 1.5 million. Bakit? Ang mismanagement at saka nagkaroon ng ng ASF. So hindi siya talaga para sa ganung project. Kaya sabi ko, gagawin ko na lang siya talagang farm and resort dahil nature siya. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Isang blessing para sa akin sir yung yung makakapunta kayo rito. Hindi sumagi sa isip ko na makakarating ka dito. Kaya inabol ko talaga na makababa ako ng barko para sa ganun ay kaya tuwang-tuwa pa ako sa inyo dahil nga sabi ko nga kagabi yung almusal ko, merienda ko, tapos tanghalian ko, dinner ko, agribusiness. Doon na siguro mga 6 months or wala pang 1 year ako sa'yo. Oo. Di binabalikan mo isa-isa? Isa-isa, binabalikan ko. Ang tagal pala. Tapos yung mga yung mga feature mo na angkop dito sa ko, yun ang para makakakuha ako ng mga ideas. Si Okay. Sir Josh po ay kapitan din ng barko. Ayan. At nung nag-announce tayo na pupunta tayo ng Mindoro, nag-message siya kaagad. Sabi niya, uuwi siya. Pipilitan niyang umuwi. Early repatriation, sir. Oo, para maisama natin ko siya. So, kaya pinunta natin si Sir. Thank you so much, sir. Kaya yun ang lagi kong inaabangan, sir. Yung upload mo na 8 o'clock in the evening. Ng gabi. So, almusal, breakfast muna tayo. Sige, sir. Para makapag-ikot-ikot na tayo. Apa. Dahil yung sir, yung litson ay pang-lunch. Pang-lunch. Pero early lunch. Ng lunch siguro ay settle na siya. Ito yung proposal kasi pag mga ganito kailangan malaking parking. So ipaki-clear ko na yan sa Monday. Ipaki-clear ko na yan doon papunta doon para sa ganun ay ito naman yung farm doon. Ito naman yung para sa resort. Kasi almost 3 hectares kasi ito. Ang unang property ko hanggang dito lang. Diyan lang mahugani hanggang doon paikot. Yan na yan. Tapos nakuha ko yung nandun. Nakuha mo yun? Nakuha ko yung nandun. Ang ganda ng taas yan, sir. Bali gagawin ko sanang motocross racetrack. Kasi wala yan dito sa Mindoro. Yung mga ATV. Kasi mahilig ako nakakarating ako doon sa sir. San Mateo, doon kami lagi Rizal? Rizal. Doon ako nagmo-motocross trail. Kinakarga ko lang yung sa tatlong motor. Kinakarga ko yung sa pick-up. Tapos doon kami, nakarating na rin ako doon sa Sampaloc. Doon yung sa ilog, doon sa yung pinakadulo na. Yung kabila yata nun, iba na Nakar. Nakar na. General Nakar. Quezon. Sir, dito tayo. Sir. Breakfast muna tayo para makapag-ikot-ikot.
Ito nga pala sir, ano, Ito yung tree. ang plano ko dyan, walang problema ako sa tubig eh. Kinulong ko muna siya, hindi ko muna pinapapasukan ng tubig. Gawa na ang bala ko kasi na ayusin. I-refrap ko na siya para hindi nasira. Kasi dati nasira yan nung hindi ko pa pinapaayos yung ano, yung kanal, yung ano doon, yung spillway, yung ano sa labas. So, ang plano ko diyan, lalagyan ko na siya ng kubo para pwede na ano, yung magbinwit. Maaga sila nagkatay. Maaga sir. Puyat sila ngayon. Mamaya punta natin yung ano, yung magiging daan dito sa kabila. Opo. Ang maganda lang dito sir dahil malapit lang sa Bayan. ayan. At saka walang lugar na dito na ganito ganito ang setup. Malapit lang sa sa bayan. Sir, ang dulo nito, malayo pa. Malayo pa ito sir. Bali yung dito siguro nasa gitna tayo. Nasa gitna tayo. gitna. Oo. Kasi ito So may forest ka talaga may dito. forest yan doon. At saka doon doon sir. Overlooking din dito. Nung nabili mo to, sir, Maliliit may pa puno ito. na? Meron na sir. Pero maliliit. Maliliit pa. Maliliit yung mga puno. Pero pinreserve ko na yung puno. Kaya yung mga gamit ko na yan na mga reforest sa Maynila, dinala ko dito para ayaw kong ng puno na magpakat, tapos ko talaga para ma-preserve ang nature. Ito kasi gagawin ko restaurant sir. Itong kwan. Ito na mismo, sir. Ito. Yan. Tapos takpan. Kasi alisin ko na yung piggery dyan. Ililipat ko na doon sa Kaya may mga glass ako dyan sa Monday. Ay mag-i-start na sila. Pero yung mga gamit niya sir, mga reforest lang yan. Yung mga tinanggal sa SM. Pero mga matitibay siya. SM. Kasi yung yung pinsan ko ay sila yung nagdi-demolish ng tapos yung mga materials. Ito sir. Pag nagre-remodel sila. Ito sir, yan, tempered yan. Kaya marami akong tempered glass dyan. Talaga, sir. Marami sir. Mga malalapad yung mga tempered glass dyan. Galing SM to? Galing SM yun sir. Yung nila, yung mga naka-fix na kwan. Kung gusto mo sa may matitibay, wag lang talagang sasadyain. Dahil pagka nalaglagan lang siya na magka-crack siya na pero basta lang na na babagsak ng ganyan, hindi. Kasi nasubukan na yan na nung niload namin sa truck, natumba lahat ng nag-collapse, hindi nabasag eh. Itong gagamitin mong mga lamesa sa restaurant. Either na ganito or Dingding. baka i-fix na siya. Tapos lalagyan ko siya ng parang nagpo-flow na tubig sa salamin. Ganun, parang falls. Parang falls. Opo. Pero ito po, babaguhin nyo rin yan, yung bubong. Hindi na siguro sir, modify na lang yan. Kumbaga, Matibay pa babuyan? Oo, dating babuyan sa. Matibay pa? Ha? Matibay pa? Matibay yan sir, lawaan yung niyan. Lawaan ng kwan, mga ganito ka lapad siro, mga size. Tapos ang ginamit niya, hindi pako, bolt. Mga lawaan, mga diunang kahoy. Ning, thank you Ning Ling, thank you so much ha. Sir, cowboy lang tayo sir ha. Oo naman, sir. Farm life tayo, alam ko naman yun sir. Oo naman. Ay, ikaw pagdating sa farm, iba, sari-sari yung mga mo sir, yung mga naging experience mo. Saka yung yung galing tuburan, Oo. Grabe, ang ganda ng lugar, no? At saka ang galing ng ng mayor. Mahirap lang Oo, yun. dinala niya yung bayan doon sa bundok, Ang galing. Galing ng vision ng na yun, ng mayor. Nag-click. Nag-click. At saka basta ang laking hirap na kuan, kaya marami siyang, kaya na sabi ko nakaka-bless yung yung feature na yun. Tahimik dito sir. Kaya maririnig mo lang dito tilawak ng manok, uni ng ng ibon. Native po yan. Native po.
Sir, ano Opo. muna? Ma'am, Anong coffee po ito? sige. Pasabay. Sir, pasensya ka na ha. Sabi Naman na. si Sir. Sir, talaga. Okay lang ang lasa ng kape. Parang locally made. Dito lang yata sa akin, pero masarap siya. Ako sanay ako sa ano eh, sanay ako sa hirap dahil laking hirap ako sa mahirap. Actually, working student ako after ng high school, hindi naman ako kaya pag-aralin ng ano, ng mga magulang ko. So, nagpunta ako ng Maynila. Tapos, nag-venture hanggang sa nakapasok ako doon sa yung DA secretary natin ngayon. Sila. Si Frabel. Sergio Frabel. Galing ako sa malaking kumpanya yan. Galing ka doon sa Frabel. Galing ako sa Frabel. Tapos ang hirap ng trabaho, sir. Anong trabaho mo doon, Sir? Magpala ng isda, 48 hours na magpala ng isda. Grabe ang isda nung kasagsagan na after ng giyera sa Hulo. Pinasok namin yan. May bumili siya ng cutter sa Japan para kumbaga escort na kasi magulo. So sila daming isda. Sila yung nagbigay sa akin ng privilege na makapag-aral sa gabi. Pero 5 years ako na nahinto. Tapos ang hirap. Tapos nung nasa barko ako, ang maaluan lang ng trabaho doon yung radio operator sa communication dahil kasi wala siyang paperwork lang, wala siyang So yun ang kinuha kong kurso. Pagkatapos noon ay binawi ko na lang na 3 taon na examen hanggang sa makapisto ko. Tapos nung unang course ko ay nawala. Na face out. Ano yung course yung una? Yung communication operator. Nasa communication, na face out siya. Tapos wala akong choice, sabi ko, hindi ko mapag-aral yung mga anak ko. So ang ginawa ko ay nag-aral uli ako kahit may edad na. Nag-aral uli ako ng nautical. Ito yung marine transportation hanggang sa yung mga years na kumbaga yung mga gap na simula nang huminto ako, hinabol ko na lang doon sa tiyaga na lang na makapag-exam. Hanggang yun, naabot ko Tuloy-tuloy exam. Maging master mariner ako. Sabay na po kayo. Sige, ipag-pray muna natin. Apo. Sige, pray tayo. Panginoon, salamat nga po Panginoon sa umagang ito. The eggplant. Ito ulit. Sayang, wala yung pamilya ko dito. Yung mga anak ko nagtatrabaho. Meron ako anak na nasa San Miguel, sir. Tapos, yung lalaki ko, yun ang seaman. Hindi pa ito yung first. Pagka may accommodation na dito, sa sunod, sir, ay babalik ako. I-invite ko ulit kayo. Hindi na tayo doon sa labas. Mag-stay dito na sa loob. Hintayin natin yung development niya. Kaya nga, Before and after. ito yung before. Boys, kain na din kayo habang nagluluto kayo dyan. Leng, bahala na kayong kumain na. Alam po ang tao mo dito sa farm, Sir? Mag-asawa na, sir. Sila lang. May anak sila. 2 po. Itong structure na ito, nadatnan nyo na ito, Sir? Nadatnan ko na yun, sir. Kaya ngayon, i-modify ko siya. Gagawin ko na siya ng medyo parang aesthetic ang dating na parang natural lang. Para hindi masira yung kwan. Napanood mo ba yung episode ko, Sir, na nalugi rin sila sa baboy, kaya yung mga kulungan ginawa? Ay, oo, sir. Accommodation. Mga pinaganda na lang. Tapos ginawang campsite. Di ba? Tapos may palusong na gano'n din na pando sa baba. Kaya, ano lang yun parang Rizal lang siya. Bataan po, Sir. Sa Bataan. Ay, oo nga pala, Bataan. Tapos yung lugar niya ay may tabing kalsada din. Yun ang mag-aakala na kulungan pala ng baboy yung kulungan, ang ganda nga eh. Venue ng Ganda, wedding, di ba? Tapos nandun na yung mga event place. Nag-aaral ako sa Sign Off Business Academy. Nag-ano niyan ay seaman din.
Okay. Na ang layunin niya na matulungan ang maraming seaman na mag-iba na yung mind setting. Kasi dati sir, ang mga seaman Kaya kasi, sign off. Sign off. Na mag-sign off na ng mas maaga kasi alam mo naman ang seaman sir, ano sasabi natin na one day millionaire, malaki ang kita pero madali lang ang pera. Kasi contractual lang kami sir. Kabumagsak ka sa medical. Wala na. Tapos ng career. Ang sarap nito, mami. Ma'am, masarap. Masarap. Promise. Dry na paksiw. So, kahit ikaw siguro sir, hindi mo na matatandaan sa dami nyo ng na-picture, ang dami nyo nang napupuntahan. At saka yung pinicture mo na sa lipa, yung Lipa? yung ng, ano ba yun, yung graftings. Oo. Taga dito yun, taga Victoria. Oo nga po. Victoria yun? Diamante yun, di ba? Opo, apelyido opo. nun? Bautista? Hindi. Ano bang Bautista? Bautista, no? Yun, taga dito yun sir. Taga Victoria. Pero, magaling din grabe. yun. Ha? Grabe din, galing. Ito sa iyo to ah. Kita nun, sir. Grabe nga Kita nun. Kaya nga sabi ko, grabe yung mind setting. Kaya ang ano talaga sir, sa farming. Kaya ang kailangan na sa farming ay consistent. Kahit anong business kailangan yung consistency talaga. Oo. Kaya galing nga eh. Pero mo, nauupahan niya yung laki ng area na Puro mangyan ng tao na. mga mangyan. Yung mga katutubo niya sir. Yan sila. Mga yung mga tao, mga kwa ko rito. Ang ko rito sir, ang gusto ko makakatulong sa kanila. Puro mga mangyan pala yung mga tao niya. Turnin niya. Ha? Turnin Turnin niya. niya. Ganun naman talaga dapat. At saka mga masisipag yan sir. Mga yan. Nung umalis ako nung nakaraan, malinis yan dyan. Yung na yan, yung bandar yan, malinis lahat yan. Tapos, pinano ko sa kanila. Pinapakyaw ko sa kanila. Tapos, doon sa taas patataniman, nagtanim kami ng papaya, kaya lang ay, sila naman sir, kailangan lang talaga na i-motivate mo sila, i-guide mo sila kung anong kwan. Ay wala ako, hindi ko sila nag-guide. Doon sa Quezon City, parang malaki din ang area mo doon. Parang nakikita ko, nagtatanim ka rin, parang nagla-landscape ka pa nga yata. Hindi, mga paso-paso lang. Ang dami ko nang tanim. Paano nyo nakita yung agribusiness? Bali nung sir, nagkaroon ako ng mind setting. Tapos na-search na kwan ko. Tiningnan ko yung nanood muna ako. Tapos sabi ko, ang ganda, ba't ngayon ko lang ngayon ko lang nakita. Dapat noon pa. Tapos kung noon pa siguro, malawak ng naging kaalaman ko at saka nagkaroon ako ng eagerness na mas maaga na ako. Na brainwash na sana ako. Ano yung unang video na nakita niyo po? Sabi ko, sana nakapag-retiro na sana ako. Madami sir eh. Binalikan ko na yung kasi, di ba, may mga pizza naman yan. Binalikan ko na lahat eh. Tapos basta yung latest na ganyan, seconds lang. Kuminsan nga, pag-upload mo ng gano'n, nandun na kagad ako na kuminsan ako na yung nag-like. Kasi nakasubscribe ako eh. Tapos binabalikan ko yun. Gusto mo yata marating sir yung nakarating ka na doon sa Kalayaan? Hindi pa nga eh. Gusto nga puntahan yan eh. Puntahan namin yan eh. Di ba naano mo yun? Na-interview mo rin si Colonel Tarilla ba? Tarilla. Ng PCG? Ng Philippine Coast Guard? General na po siya. General. Matapang. Matapang. Siya yata ang spokesperson ng para dito sa Philippines. West Philippines. Ako unang nag-interview sa kanila bago ng opisina eh. Kaya nga sir. Galing yun, parang sa Japan yata siya na-doctorate eh. Japan. Masteral niya at saka doctorate niya sa Japan. Oo. Nung nung araw, nung mag-asawa na sila, kakakasal sila ni Leia.
tatanong, gusto nila mag, Pero Gusto nila matagal nyo nakakilala pa na sila. akong gumawa ng kasal nila, ng wedding video nila. Sabi nga, gusto nila mag-resign. Nagre-resign niya si Jane. Hmm. Na nagtatanong siya sa mga kaibigan niya kung anong dapat nang gawin. Sabi ko, sayang naman Jay, ang tagal mong military school ka, ang dami mong hirap. Malaki, kumbaga malaki-laki ng investment niya. Tapos magre-resign ka lang. Hmm. Humble. Napaka-humble. Kaya nga sir, ano ko nga, discern ko nga. Kuya tawag niya sa Manila din sila umuwi, no? General Kuya tawag niya sa akin. Bali, reservist din kasi ako ng Philippine Navy. Kaya, yun nakakalungkot nga yung pangyayari dun sa yung sarili natin bakuran ay binakuran pa. No? Yung sa Kalapan pala si Mr. Bagsik pala ang Bagsik Rice Mill. Bait din. Bait siya. Kaya, Alam mo magkano kinikita niya sa balay niya. Sarili niyang tanim. wala pa din pala yan. Every year. Ganun. Neto. Tapos na kami. Tsaka kita ko, laki, dami niya Tapos truck. pinag-aaral niya yung mga anak ng mga farmer niya. Pinagka-college siya. At yun nga, may bahay yung pinsan. Yung pinsan ni Mrs. Dito nakatira dati si Dennis. Yun yung kasama niya sa Pinag-aaral din niya. Pinag-aaral din. Yung anak. Mga anak. Pinag-aaral na. Doon na pamilya, doon na nakatira. Siya yung katiwala na pagbumili ng machinery sa Japan, sa Taiwan, kasama yun. Pinag-aaral niya, mga bata. No. Titignan niya. Dumadaan ako Matalino. doon, sir. Matalino yung Dumadaan ako bata. Pag-aaral niya. Kaya nakakabili yung ganun, no? Yung bang makatulong ka sa may pusong ganun, sir. Katuwiran niya. Tinutulungan ako ng tatay. Totoo. Oo. Tulong ko yung anak. Yung mga anak. Kaya lalo sila nabibless. Lalo sila binibless ng Panginoon. Kaya itong place ko, sabi ko, magamit ito para sa glory ni God. Kasi hindi naman sa akin to eh. Kumbaga, steward lang naman tayo. Ang nature na to, sa kanya din naman to. Gagawin ko dito, campsite din. Isa sa Campsite, sir. Kung wala pang swimming pool, dahil yun ang pag-iipunan ko. Campsite lang muna, tapos may mga accommodation lang. Dahil Gusto rin naman po ng misis niyo, yung mga plans. Start muna sa campsite, sir. Campsite, yun ang kwan ko. So far Mag-ano ka ng accommodation na maayos-ayos, paisa-isa lang. Paisa-isa, oo nga. Tapos, siya yung magsusustain lang ng kwan. Doon ka kukuha ng pang-extend mo. Kaya gano'n lang naman talaga. Sila ni Mrs., sa mga anak ko kasi, although may anak kong engineer, busy siya. At saka, bibihira na lang siguro katulad ni Sophie na yung may niya dahil marami siyang napupuntahan na isa na yung farming pala, maganda. So sa mga anak ko kasi wala silang hilig, ako lang. Tapos misis ko. Expose niyo. So pag nakita nila yung lugar dito na maganda na, tapos kumikita. Kasi pagka hindi ko na-develop ang lugar, malay-malay na lang bibenta nila. 'Di ba? Dahil nasanay sila. Yan yung sinabi ng isang subscriber ko na mayaman. Si Sir Ricky Bonamy. Sabi niya, ang lupa, ang property, pag yan hindi kumikita, totoo, sir. Pag namatay ka, ibibenta ng mga anak mo yan. Totoo. Kasi pero pag yung property ay kumikita, hindi nila ibibenta yan. At saka kasi kumikita maisip pa rin nila na kung anong pwedeng development lang gagawin. Yung oras ba na nawawala, hindi mo na may babalik eh. Yung pera kasi toll lang kasi yan eh. Yun ang dami ko na naman nakain. Direct doon may pwede ka mag-wash ng hands mo. Malinis dito ang tubig. Ayan, dati sir, may free flowing yan. Dati yan, ma'am, free flowing. Yung tuloy-tuloy lang na nung maliliit pa itong mahuganin. Ngayon malaki na.
Hindi na, dahil kasi ano na siguro na Matagal na kayo dito? Pero malinis ang tubig. 9 years na. May, Hindi na? ayun. Kaya yun nga rin na ano, siyang provider. Kaya nga po. Kasi nakikita naman kayo yung design ng puso. Basta sabi ko, basta ito yung lugar na ito magamit no? niya. For His glory. Ay, campsite, tapos may mga ano kasi Christian kami, yung mga event. Kaya Ano ba yung t-shirt mo This is yours? ito yung sir, yung sa sign off. Seafarer to entrepreneur. Pakita mo lang. Yan. Ha? Yun, seafarer to ano. Pero nagbaso. Lahat po ng mga seaman dapat manood ng Dapat, agribusiness. Inaano ko yung mga kasamahan ko, no? Lahat ng mga seaman, lahat ng mga seafarer, ito ay isang patotoo na ano na ang agribusiness ay makatulong talaga sa inyo na magkaroon ng main seating. Mindset na tama. Kasi doon magsisimula sir sa main seating. Oo. Dahil ako naranasan ko na sa long time ko na sumasakay ng barko. 17-year-old nasa barko na ako. Talaga, sir? High school 17? sir. 17-year-old pagka-graduate ko ng high school, 16. 'Di ba? Wala pa namang K-12 noon. 17 sumampa ako. Yan sa Fabil, kilala mo yung malaking kumpanya. Ang hirap ng trabaho ko diyan, magpala ka ng isda lahat na ano. So naisip ko na mag-aral kahit na 5 years ako na quit. Kasi nung high school ako nilalakad namin yung 6 kilometers kasi wala pang transportation noon. From barangay namin wala namang high school. Kaya maglalakad ka pa ng 6 kilometers umaga hapon yun. Kaya grabe ang hirap. Tapos nung pumasok ko dyan sa Frabel, ayun ang hirap ng trabaho dyan sa magpala ka ng isda noon ng 48 hours walang tulog. Grabe po, 48 hours? No, magpala ka ng isda sir nung kasagsagan na ang hulo, grabe ang isda dyan noon. Ang isda dyan noon sir, kahit gasira lang ng ganun, ang isda talagang hinahati na lang yung sa pag-arian ng lambat dahil malulubog yung pangulong, yung catcher sa dami ng isda. Pero ngayon wala na. Kaya wala ng isda. Sabi nga ang isda ngayon, graduate na sa B4. Matatalino na ang isda. Graduate na sa B4. Matalino na rin yung mga isda ngayon eh. Kaya ginagamitan ng iba-ibang mga technology para lang mahuli. Kaya ang hirap sir, ang hirap ng naranasan ko sa totoo lang. Sa mga kasamaan ko nga sabi ko, bago ako naging kapitan, dadaan muna ako sa butas ng Karahay. Pero talagang yun ay will ni God. Dahil sabi ko, kung hindi ko kahit na may edad ako ay hindi ako gagawa ng paraan, hindi ko mapag-aral yung anak ko eh. Yung anak ko kasabay ko pa mag-college yun. Sila ang baon nila 200. Sa akin 50 lang. Pag pumapasok nga ako, nakamotor lang ako basta may gasolina. May gasolina lang yung motor ko. Yung pasok lang ako. Kasi may program kasi sa amin na lahat ng mga displaced radio officer na kumbaga nawala ng trabaho. Binigyan kami nung panahon ni ERAP ng 1 taon lang ng pag-aaral. Tuloy-tuloy yun. Pero yung oras ng klase, in-expand nila yun. Mahaba. Papasok ka ng 8 ng umaga hanggang 10 o'clock ng gabi. Kumbaga yung 3 years, kinuha na lang doon ng 1 year. Kaya 1 year mahigit. Kaya pinagtiyagaan ko yun. Pagkatapos doon, binabawi ko na lang na pagkatapos na exam yun sa biyaya ng Panginoon. Yearly nag-i-exam ako hanggang sa nahabol ko pa maging master marina. Di ba? Tapos in-sponsor pa ako ng company ko. Pinag-aaral pa ako sa ibang bansa. Tapos kaya nagkaroon ako ng foreign license. Kaya itong place ko ay sabi ko nga talagang magagamit ito talaga sa makapagbigay ng glory sa Panginoon. Sir, mag-tour tayo. Tayo? Dito muna tayo sir sa labas. Sir, let's go. Si Ma'am Cathy.
sama po yan. Mm. Dito muna tayo sa labas eh. Mm-mm. Tapos papasok tayo dito para ano na tayo Apo. pagkakuan. Makita mo yung ano diyan. Hihingi rin ako kung ano yung mga suggestion mo. Sige, sir. Though hindi po ako yung eksperto po ha. Ako ay base lang sa experience na nakikita ko sa mga magagaling na mga farmers. Thank you so much, sir. Kaya appreciate ko yung mga ganun, sir, na kuan. Na tayo? Okay, let's go. Saan yung hinakot itong mga bato na to? Galing ng ano to, sir. Galing ng ilog yata. Kahapon yan tinambak, sir eh. Dahil malambot kasi hindi makakapasok yung dump truck. Kahapon yun, nilitering. Sabi ko once na nag-operate nag-ano na ako dito, paano ko na sa DTI. Breakthrough, ano po yung kadugtong sa ilalim? Lease your farm and resort. Sabi ko, lease your farm muna. Pagka wala pa akong wala pang swimming pool, resort na yun, lalagyan na lang pagkakuan. O either campsite lang muna. Kailangan lang talaga na kahit na mga cottage, mga lang, maglalagay ng ng mga tree houses. Dito tayo sa. Okay. Palayan ito. Ito pala yan. Ito yung linagyan niya ng culvert. Yun. Ito, pinagawa ko din ito. Lalaki ng bakal ang ginawa dito. Mga ganito kalalaki, bakal. So, ito yung pinabakho ko. Dati kasi, namumblema sila dyan. Dahil ang tubig, pupunta yan doon sa palayan nila. Siyempre, ano ba naman ang hindi naman nila mapapaayos. So, ang ginawa ko ay nagrenta ako ng Kasi, hindi diretso yung daloy ng tubig. Nagrinta ako ng bako. Pati yung palaisdaan ko, may yan dati sa may laman eh. Nasira na rin. Nasira na rin. Kaya nagrinta ako ng bako. Nung ginawa nga ito, actually wala ako rito eh. Mga tao lang. Tapos pinadala ko na lang yung bako dito. Dapat pinataasan mo na to. Kaya nga, sir eh. Ayun siguro ang mahukay dyan, sir. Mahukay dyan. Kasi Dito. mataas ang tubig dito, yung mahukay dyan, siya ilalagay ko rito. Iwan ko lang kung makakalusong bako dyan kasi bala ko dyan palaisdaan. Gagawin palaisdaan kasi ang tubig ay sufficient ang supply. Saan po nanggagaling ang tubig na to? Doon sa to sir stream. Stream talaga? Stream talaga. Malinis ang tubig galing doon sa sa taas. Kaya even na ngayon ay tag-init, hindi siya natutuyuan. Tapos maglalagay na lang ako ng dyan na pwedeng tumawid ng tubig dyan sa doon sa kabila. Tapos pwede rin may gate. May gate siya. Pwede rin magpaapaw ng tubig, ibalik na lang din dito. Dito tayo. Yan lang, sir, yung kumbaga itong namin, itong kuwan na to ay ito na yung partition, ito na yung boundary yung namin. original. Oo, itong Mahaba pala yung pwedeng gawing palaisdaan, Oo, sir. Ito, yan Kasi wala problema sa tubig. Di ba yung iba nga, nakikita ko nga sa kanila, nagtayo sila palaisdaan tapos walang tubig. Motor. Oo. Motor lang, pero na-sustain naman, di ba? Kumikita naman. Pero dito, kailangan lang talaga na na ayusin. Kailangan lang talaga na ayusin siya. Kasi bago ko lang naman nakuha yan, sir. Anong plano yung ilagay? Tilapia? Siguro, sir, kito or tilapia para yung mapoproduce diyan ay gagamitin doon sa sa restaurant kung sa kali. Tapos magtatanim ako ng diyan ng mga vegetables, yung farm to table na hindi ka na pumunta doon sa palengke para tapos mag-aalaga ng mga tilapia siguro, free sir. range chicken. Tilapia kasi mas
mas aral yung mga tao kumain. Kaysa ano, no? Ang hito kasi namimili ng kakain. Okay. Hindi Tagalog, hindi masyado sa Sa hito. hito. Oo. Sa bagay, yun nga ang pinag-aaralan ko, sir. Yung tilapia, kahit sino, walang tatanggi sa tilapia. Oo. Dahil kilala na siya. Oo. Ang luwang Kaya pa. dito walang problema sa to. Sir, Ito, ang luwang pa. Ha? Lahat yan. Hanggang doon yan, sir. Pero potential na maging pan din. Hindi na. Pwede. Pwede maging fund. Pwedeng dyan, fund dyan, tapos dyan sa taas, pwede ka maglagay ng mga kubo. Alam mo, pagka naano to, masukal lang siya, makikita talaga ang view pagka yung wala na. Pero yung mga kahoy na, Retain. mga hindi ko na papuputol yan, sir. Hayaan ko na lumaki yan. Yung mga lang, yung mga grass lang, para ma-preserve yung nature. Hanggang dyan na lang, sir, pero ang property hanggang doon yon. Hanggang dyan lang ang pinano ko ng backhoe. Kasi yan dyan parang pan din dyan. Kaya ito yung pinalinis ko para tulong doon sa mga farmer na ang tubig ay, ang supply ng tubig ay hindi, dati nung kung saan yung tubig dyan, pumapasok dyan. Siyempre ang tubig, kung saan yung low-lying area, doon talaga siya pupunta. Tayo. So, ang property mo, sir, hanggang doon. Mamaya makikita natin yung kwan dito. Hanggang doon pa. Kaya may mga kwan dyan. Pag nalinis ito, marami kang maganda. forest, Forest yan. Kaya pag nalinis yan, ay magandang kwan. Actually, malinis na yan nung nakaraan Ay nagpatabas ako tapos hindi naman tinaniman. Pinakailangan kasi pagka nagpatabas ka, i-ready mo na yung lupa. Nandiyan yung pananim mo, tapos may maintenance na, may mga tao ka na mag-maintain. Ito, kung as is yan, lilinisin lang yan. Attraction yan sa parang bingwit yung mga guests. Kung as is na tanggalin lang yung sukal. Pero yung mga malalaking tree para para maiwanan na lang sa para mayroong shade. Bingwit. Doon tayo. Okay, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.